Teens may not be suitable for very young audience. Parental guidance is recommended. On that dark and stormy night, on the Sea of Galilee, the disciples were so fearful from the raging of the sea, when along those rushing waters, in the blackness of the night, walk the blessed Lord of glory, walk the Master and the Christ. And on the road of Jericho sat a blind man one day, for he heard that my Savior, he was passing by that way. Oh Lord, thou Son of David, have mercy. That man, he cried, and he reached right out and touched him as he passed by. So reach out and touch the Lord as he goes by. You will find he's not too busy to hear your heart's cry. He's passing by this moment, your need to supply, my Lord. Reach out and touch the Lord as he goes by. Isa pong magandang umaga sa inyong lahat sa pangalan ng ating pong Panginoon. Salamat sa umagang ito. Tayo po ay muling nagkasama sa biyaya ng ating pong dakilang Diyos. It is another Friday morning na punong-puno ng pag-asa, punong-puno mga kapatid ko ng anticipation sa biyaya po ng ating pong dakilang Diyos. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon na minsan tayo sumapit tayo sa ganitong araw kung saan tayo po ay muling magtatalakay ng mahalagang bahagi po ng aral ng mga salita ng Diyos today. We are, ilang araw mula ngayon, ay meron pong kostumbre ang mga Pilipino at yan nga po yung pag-alala ng kanilang mga yumao, mga kapatid. At alamin natin sa banal na kasulatan ay ang madalas na tinatanong ay nasaan nga ba ang mga patay sa panahon ito? At yung bang ginagawa natin ay nasa Biblia o ito po ay tradisyon na lamang ng tao? At maganda bilang mga nagsasagawa ng ganitong mga pag-aalala na wala namang masama ay makita natin kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan upang tayo po ay masabi natin makapagbigay lubog sa harapan po ng ating pong dakilang Diyos. Again, magandang umaga po. Welcome sa Master's Program. Ito po nilingkod pa sa Calvin Kumbalantas Ministry Center Church. At binabati po natin lahat ng tagapakinig, Luzon, Visayas, and Mindanao. At maging ang ating mga tagapakinig na mga OFW. Salamat po sa biyaya ng Panginoon. Sapagkat tayo po, mga anak ng Diyos, ay kilako sa lugar na ito. Sapagkat tayo po ay binigyan ng pagkakataon para tayo po ay makapagbahagi. So mamaya, i-share niyo po itong broadcast natin para sa madalas nagtatanong ang patungkol sa kamatayan. Ano ba nangyayari sa tao pag namamatay? Mga kapatid, ay masasagot ang ating paksa ngayong umaga, mga anak ng Diyos at mga kababayan. So tayo muna manalangin mga kapatid. Panginoon, sa umaga ito, salamat po sa panibagong pagkakataon upang muli po kami makapaglingkod sa aming mga kababayan. At sa pamamagitan po ng pag-aaral po ng salita ng dakilang Diyos, kami po ay magkaroon ng unawa at tamang pong pagkilala sa aming pong Diyos at maging kung paano kapaglilingkuran Panginoon Diyos. Sa manang ito, wala ka ng ibang dalangin kundi ikaw ay malaya mga kilos sa aming buhay. Katagpuin niyo pong aming bansa. Kami po ay patuloy na dumadalangin
ng agarang paggaling ng mga COVID patients, mga na Diyos, at wala na pong mahawa, ma-flatten na po ang curve. Tulungan niyo po ang aming mga kababayan na makapagtiis pa upang sa gayon ay matapos na po ang pandemya nito. Pagpatayin niyo po ang aming mahal na Pangulo na bigyan siya ng wisdom para dalhin ang bansang Pilipinas sa tagumpay laban sa labang ito ng pandemic. Bless our heroes today. Nagdala ko po sa iyong salita at pagpalain niyo pong lahat. In Jesus' name we pray, everybody say Amen. So patuloy natin binabati ang ating mga tagapakinig, ang ating po masugid na supporter ng ating pong palatuntunan. Muna sa lahat, si Pastor Raquel Sarte po ng Jesus Christ is the Prince of Peace Fellowship sa may Phase 9 Bagong Silang, Caloocan City, mga kapatid. At nandiyan po sa ating running screen ang kanilang address, kaya hindi po itong bigyan ng pansin. Binabati din natin, mga kapatid, si Pastor Dalson Siganay sa lugar po ng Ginuman, Valenzuela. Kung kayo po'y malapit sa lugar po ng Assumptionville, ay nandun po ang gawain ng Panginoon dyan sa lugar na yan. And also binabati din natin sila si Sister Merly Bargoma at ang MCK Flower Shop. Pagpalain kayo ng Panginoon, Sister Merly, kasama nila Brother Kevin na nag-birthday pala kahapon. Happy birthday, uling isang araw. Happy birthday, Brother Kevin. Sister Michelle and Sister Cindy. Pagpalain kayo lahat ng ating po Panginoon. Yes, i-share nyo po ito, mga kapatid, dahil napakalagang paksa ito para magkaroon po tayo ng kaunawan. Nasaan ba ang mga patayan ng ating paksa ngayong umaga, mga kapatid? Then binabati din natin si Pastor Fidel Eriher ng Giginto Bulacan Church. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Si Pastor Roland Galang ng Biscuitville 2, Barangay Caligayan, Quezon City. Pagpalain kayo ng ating po Panginoon. Binabati din natin ang mga masusugid na tagapakinig sa ibayong dagat. Pagpalain kayo ng Panginoon. Amen. Nakikita ko po kayo sa ating screen na kayo po ay nag-aantabay. And then pagpalain din po ng Diyos ang mga tagapakinig. Nasa pagantabay nila Pastor Arnel Romero ng Malanday Apostolic Church at ng Special Ministry sa mga deaf, mga kapatid, sa lugar po ng Tunsuya, Malabon. Pagpalain po kayo lahat ang Panginoon. Then si Pastor Sael Anota, binabati ko rin siya, kaibigan, diyan po sa may lugar ng Libertad mismo. May MCK building po ang kanilang bahay-sambahan, mga kapatid. So ang Diyos ay magpala sa lahat ng mga nakikinig ngayon, and then maya-maya ay makikinig na po tayo sa salita ng Diyos. Pero ganun pa man, ating munang pakinggan ng isang papuring awit, mga kapatid, The Pentecostals of Katy, at ang awit ay nagsasabing available. Lahat tayo ay dapat available para sa Panginoon. God bless you as we hear or listen this song, I'm Available, all available by Pentecostals of Katy. That a king would know my name, that he would know me and use me just the same. I know I'm not perfect, but I'm willing. You're the potter, I'm the clay. Oh Lord, I'm available to you. We see the signs, we know you're coming soon. There is much to do, but the labors are few. I hear you calling, I will answer. Use me, have your way. Oh Lord, I'm available to you.
knowing only what I do for Christ will last. I wanna be filled up to be poured out. Use me, I'm ready now. I am available to you. I wanna hear your voice. I wanna be everything that you call me to be. I surrender. I belong to you. I belong to you. Yeah. I'm available. I'm available to you. Yes, I am. Yes, I am. Here Praise God. Purihin ng Panginoon. Amen. Napakagandang bagay na ating pong masambit. Lord, I am available to you. Alam mo po, hindi po tayo dapat walang panahon sa ating pong Panginoon sapagkat tuloy na po lahat ng bagay na meron tayo. Ang dahilan po niyan ay ang ating pong Panginoong Diyos. Kaya mahalaga po na ating pong laging bibigyan ng pansin. Nakakatakot sabihin, mga kapatid, mga kababayan, na wala tayong panahon sa Diyos. Sa panahon ng kagulumihanan, sa panahon ng mga pangangailangan ng Diyos pa rin nung lalapitan natin, mga kapatid. Kaya mahalaga po na ating pong bibigyan ng pansin ang ating mahal na Diyos upang sa gayon tayo po ay wag ang Diyos takal aalalahanin lamang dahil may pangangailangan na po tayo, mga kapatid. Kaya mahalaga po na hindi lang basta may natira, kundi naglalaan talaga tayo ng panahon para sa ating mahal na Diyos. Very important na yan po ay ating gagawin sa harapan ng ating pong dakilang Diyos. So sa mga nais pong may mga pagbumati, nais pong kayo po ay may mga prayer request, maglagay lang po kayo ng inyong mga prayer request, mga pabati sa ating comment box. At nandito si Brother Mark na siyang kukuha ng ating mga prayer request, mga kapatid, para ating pong mabigyan ng pansin ang ating pong tinatawag. Dapat kanina pa yan ninayos. Praise God. Dapat tayo po laging handa kapag tayo po ay may mga pagtitipon, mga kapatid. So ngayong araw, mga anak ng Diyos, tayo po ay magsisimula na. So kunin nyo na po ang inyong mga Biblia, kunin nyo na po ang inyong mga sulatang papel at magsisimula mo na po tayong mag-aral ng salita ng ating pong dakilang Diyos. Napakalaga bilang mga Kristiyano na maintindihan natin na tuwing araw po ng November 1 or November 2, sa ating mga Pilipino ay pinapahalagan po natin ang ating mga patay at wala naman po masama na alalahanin natin ang mga namayapa nating mga mahal sa buhay. Pero tingnan natin ang tinuturo ng banal na kasulatan sapagkat may mga kostumbre o kaya may mga gawi minsan sa pag-alala sa mga patay na sabihin natin over. At ito po ay lumalabag na rin po sa sinasabi ng salita ng Diyos. Pero maya-maya natin yung bibigyan ng pansin, mga kapatid, sapagkat tayo po ay darakol na po sa salita ng ating pong Panginoon, mga kapatid at mga kababayan. Ang ating pagsalang umaga ay pinamagatang nasaan ang mga patay na. Alam kong katanungan dito na marami sapagkat yung mga nakarating na sa kabilang buhay ay wala tayong idea kung nasaan na nga po ang mga patay. Puri ng ating pong Panginoon. Basahin ko po ang Hebreo chapter 9 verse number 27. Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan ni Hebreo kapitulo 9 at ang talata po ay 27. Ganito po ang sabi ng Biblia, itinakda sa mga tao
na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghukom. Iulit ko po, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghukom. Maliwanag po na sinasabi ng banal na kasulatan na ang kamatayan ay itinakda na po sa tao at pagkatapos ay ang paghukom. Kaya mahalagang maintindihan po natin na ang tao po ay mamamatay at ang tao po ay darating sa ganung yugto ng kanyang buhay. Kung paano ipinanganganak ang tao, may araw din po na siya po ay mamamatay. Sa katunayan, ang tao po sana hindi sana mamamatay kung nanatili po ang unang mga magulang natin, si Adan at si Eva, sa utos ng Panginoon na huwag kakanin ang utos ng pagkaalam ng mabuti at masama. Then ngunit sila po ay natukso ng kaaway, and eventually death came upon all men. Kaya ang tao po ay namamatay. At dahil ang tao po ay namamatay, tanggapin na po natin na dapat pinaghahandaan po ang kamatayan. Dapat po, pag tayo po ay may kaisipan, ay maganda pinaghahandaan natin ang kamatayan. Hindi lamang dahil po sa may iwanan ng ating pamilya, kundi lalo't-lalo na ang ating spiritual na kalagayan sa harapan po ng ating pong dakilang Diyos. Kaya very important na tayo po ay may idea o mayroong kaunawaan na sinasabi ng Biblia tungkol sa sinasapit na kamatayan ng mga tao. Amen. Ang pagsapong kamatayan, mga kapatid, o yung tungkol sa mga patay, ay isa pong hiwaga o sabihin na natin isang bagay na nagbibigay ng maraming katanungan sa tao kung nasaan nga ba talaga ang mga matay. Pag ang tao ba namatay, ano ba ang nangyayari sa kanya? At saan pumupunta ang kanyang kaluluwa? Yun ang ating papaksain sa araw na ito. Pero bago yan, ay dapat maintindihan natin na tayong mga tao ay binubuo ng dalawang bahagi. Tayo po ay may laman at tayo po ay merong spiritual na katawan at yan yung tinatawag nating kaluluwa. Sabi po ng 2 Korinto 4:16, ganito po ang sabi ng Biblia, kaya nga hindi kami naghihimagod, bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago araw-araw. Ayon po sa 2 Korinto 4:16, na tayo pong tao ay merong dalawang kalikasan o bahagi at yan yung pisikal na katawan. Kaya nga po tayo pinagpapahinga, kumakain, nagpapahinga dahil napapagod po yan at malaki ang at lahat po tayo ay sasang-ayon na tayo po ay tumatanda habang umiiral ang araw. Kaya nga nag-birthday tayo sapagkat ito'y palatandaan na tayo po ay nagmamature, tayo po ay nag-grow. And eventually, kapag tayo po ay tumanda, saan tayo patungo? At yan ay patungo sa kamatayan. Ang pisikal na katawan natin ay mamamatay at ito po'y babalik doon sa alikabok o alabok kung saan siya nanggaling. Sabi yan ng banal na kasulatan. Ngunit yung totoong ikaw na siya tinatawag na spiritual body o yung kaluluwa, yan po ay walang kamatayan. Kaya nga ito po ay dapat natin pinaghahandaan at binibigyan ng pansin yung ating kaluluwa. Sapagkat yung ating physical na kahit pagandahin mo yan, ipa-opera mo yan, balang araw, yan din po ay mamamatay, at pag ikay namatay, yan ay mabubulok, uuurin lang din doon sa lupa o sa nicho. Kaya mga kapatid, hindi ko sinasabing masamang pagandahin at ayusin ang katawan. Pero wag namang labis mga kapatid, na oo nga, ang ganda-ganda ng katawan mo, pero ang kaluluwa mo naman ay malayo sa Diyos. Wala ka namang maayos na pagtitiwala, wala ka namang maayos na tinatawag na paghahanda sa iyong kaluluwa. Kaya mga kapatid, kababayan ko at mga tagapakinig, pakinggan mo maigi ang salita ng ating Panginoon. May tinakdang araw ang bawat isa sa atin upang mamatay. At ang Diyos hindi po yan sinabi, kundi ito po ay binigyan ng Diyos ng pamantayan para maghanda tayo. No one knows when to die. No one knows the exact date kailan tayo mamamatay. Kung kaya dapat araw-araw naghahanda po tayo. Na kung mangyari yun, physically prepared tayo. Physically prepared ang ating family. Alam niyo, maraming na umiiyak kayo pag may namamatay dahil wala pong pambayad sa punerarya. Mabuti sana pag namatay ka, ibalot ka na lang sa banig, ikaw ibalot sa kumot at puti, tapos ipaalog sa dagat o kaya sunugin. Pwede sana eh. Pero siyempre, we love the dead, we love our loved ones, binibigyan natin sila ng maayos na burong and then living mga kapatid at mga kababayan. Sinasabi po ng Biblia na tayo po ay merong kaluluwa at tayo mismo ay kaluluwa. Yan po ay mababasa sa Genesis chapter 2 verse number 7. Kaya mga kapatid, mga kababayan, pahalagahan po natin ang ating buhay. Pahalagahan po natin ang ating kaluluwa. Sapagkat ang kaluluwa, yan po hindi namamatay. Pagtawid natin sa kamatayan, ang kaluluwa ay haharap sa paghukom ng ating Panginoon. At ayon sa iyong ginawa sa lupa, mabutit masama. At kung ang pangalan mo
ay nakasulat sa aklat ng buhay, ikaw ay makapapasok sa kaharian ng langit. Ngunit kapag ikaw ay namatay na makasalanan, hindi ka pa naganda, masyadong aakaw kang abala sa buhay na ito, nakalimutan mong bigyan ng pansin ang iyong kaluluwa, trabaho ka ng trabaho, negosyo ka ng negosyo, o di kayo, iyo pong ginugol ang iyong buhay sa buhay kasalanan, bisyo ka ng bisyo, gawa ka ng gawa ng kasalanan, namatay ka. Ano nga asahan mo? Ikaw ay parurusahan sa isang lugar ng paghihirap na tinatawag ng Biblia na impyerno. Gusto ko pong sabihin sa inyo mga kababayan, meron pong lugar na eternidad. Dalawa lang po ang binabanggit ng Biblia na lugar kung saan, mga kapatid at mga kababayan, doon mapupunta ang taong namamatay. Now, ito yung isang totoong bagay. Ano ba ang nangyayari sa kaluluwa ng tao kapag siya po ay namamatay? Siya po ba talaga ay 40 araw? Nandito pa ang espiritu sa kalupaan? O mga kapatid, pagkapatay niya, siya po ay dinadala sa lugar kung saan siya po ay hahatulan. Sa Biblia po, maliwanag ang sinasabi, pag ang tao po ay namatay, siya po ay agad-agad dinadala sa lugar na dapat niyang kalagyan. Wala po pagkakataon ng namatay para siya po ay magdalaw, para siya ay magparamdam. Kaya sa loob ng 40 days, mga kapatid, ang kaluluwa ng tao po ay wala na po dito sa lupa. Pagkamatay po ng tao, Biblia po ang may patunay niyan, ang tao po ay agad-agad ang kaluluwa niya ay lilipat sa kabilang buhay at doon ay mag-aantay ng paghahatol ng ating pong dakilang Diyos. Wala pong pagdala, wala pong pagmumulto, wala pong pagpaparamdam na nagaganap sapagat ang kaluluwa ng tao pag humiwalay sa kanyang katawan ay agad tatawid sa kabilang buhay at doon ay maghihintay ng kahatulan saan mang lugar po siya ilalagat ng ating pong dakilang Diyos. Kaya mga kapatid, nais ko pong ipaunawa sa ating lahat. Okay, bago ko magpatuloy, nais ko po sa ating mga masisipag na nakunood, i-share natin ito ng i-share mga kapatid. Sabi ko nga minsan, kung ano yung magagandang paksa, yun ang walang masyado nagbibigay ng pansin. Pero sige lang, kahit sa screen ko ay 8 pa lang ay nanonood ng ating palatuntunan, ito po ay sa kasalukuyan sinishare ng ating mga taga-TMC. Ubusin ninyo ang inyong oras para sa kasishare sa mga mahal nyo sa buhay. Dapat, pag ganito ang mga paksa, maganda sana nagkakaisa ang mga mananampalataya na ikalat natin ang salitang katotohanan upang sa gayon ay marami po ang maliwanagan. Again, sa mga kachuchunin lang, ang ating paksa ay nasaan ang mga patay. Mahalagang paksa ito dahil darako na naman ang bansang Pilipinas sa pagpapahalaga sa kanilang mga yumao. Mga kapatid, pag namatay ang tao ayon sa Biblia, siya po ay agad-agad dadalhin sa kabilang buhay at wala pong pagkakataon, mga anak ng Diyos, na ang kaluluwa ng tao ay mananatili pa sa mundo ng mga buhay. Well, may narinig ako, kaya daw naniniwala ang tao na within 40 days, humihikot pa daw ang tao. Dahil si Jesus daw, nung siya po ay nabuhay na maguli, ay umikot pa ng 40 days. Now, that is Jesus Christ, nabuhay na muli, nabuhay siya uli. Hindi po siya kaluluwa nung nangyari po ito. Hindi po yung pagkamatay niya sa krus, nagdadalaw pa siya ng 40 days. No, Jesus Christ literally died as a man. Siya inilibing doon sa puntod. Wala po siya sa lugar na pisikal na umiikot. Nangyari ang pag-ikot niya ng 40 days nung siya po ay nabuhay na maguli. He did it as a glorified body. Kaya wag natin pong maliin ang pagkakaunawa ng salita ng Diyos para hindi po tayo madaya. Mamaya pa, may mga tanong ako naka-ready dito na ito ang madalas na tinatanong ng ating mga kababayan tungkol sa paksa ng kamatayan. Purihin ang ating pong Panginoon. Now, guys, kung tingnan natin ang Lucas chapter 16 verse 19 up to 31. Hindi ko na po ito babasahin mga kapatid sapagkat ito po ay madalas na pong nababasa. Ito po istorya ni Lazaro at ng mayaman. Madalas ko itong ginagamit kapag ang paksa po ay tungkol sa kamatayan during funeral services. At ito po ay babaybayin ko na lamang. Sundan niyo po Lucas 16 verse 19 hanggang 31. Sabi ng Biblia, at merong isang lalaking mayaman na namumuhay ng marangya at siya po'y nagdadamit ng kayong lino at siya po ay palaging merong malalaking piging na ginaganap sa kanyang bahay. Habang merong isang pulubi na nagngangalang Lazaro na maraming sugat sa katawan at hinihimuran o dinidilaan ng mga aso na namumulot ng mga mumu mula sa dulang ng mayaman at yun ang kanyang kinakain. Dito po makikita natin ang isang realidad sa buhay na meron talagang mayaman at meron talagang mahirap. Binalansi ng Panginoon yan.
na meron talagang mayaman, kung pinagpala kang pinanganak na mayaman, purihin ng Diyos. Kung ikaw naman ay pinanganak na mahirap, magpuri ka pa rin sa Panginoon. Dahil parehong buhay ay hindi dapat pagsisisihan. Pero sa ating mga kababayan na nakakaranas maging mahirap, pwede po kayong hindi manatiling mahirap sa pamamagitan ng pagsisikap sa buhay. Marami po tayong alam ng istorya na nagsimulang mahirap pero dahil nagsikap, sila po ay pinanagana ng ating pong dakilang Diyos. Mga mag-aaral, mga estudyante, mag-aral kayong maigi, huwag muna kayong mag-love life. Di baling wala kayong panahon sa love life, matatapos nyo naman ang yung pag-aaral hanggang kolehiyo. At pag nasa kolehiyo kayo, magkakaroon kayo ng magandang karir. And eventually, pagpapasok kayo sa love life, walang duda, kayo po ay mabibigyan kagad ng magandang buhay. Nais ko pong sabihin sa inyo, si Lazaro at ang mayaman ay larawan ng totoong buhay dito sa kalupuan. At pero isang bagay ang dapat yung maunawaan, ang mayaman, mga kaibigan at mga kababayan, siya po ay maraming oras sa pagpapayaman sa kanyang buhay, pero siya'y mahirap sa kanyang buhay sa Panginoon. Siya po ay mahirap sa pananampalataya sa Panginoon. Wala siyang panahon sa Diyos. Habang ito si Lazaro, bagamat siya'y pulubi, siya naman ay puno-puno ng pananampalataya. Mayaman si Lazaro sa pananampalataya sa ating pong Panginoong Diyos. Now, ang sabi ng sumunod na talata, yung mayaman ay namatay at siya po ay nasumpungan na lamang na nandoon sa lugar ng Hades o nandoon sa lugar ng Sheol, mga kapatid. Mga kaibigan ko at mga kapatid, isang temporary place of torment, yun ang aking gagamitin pa, hindi kayo malito sa gamit sa Biblia ng Hades at sa Sheol. Isang temporary place of torment ang pinaglagakan sa kaluluwa ng mayamang makasalanan. At si Lazaro din ay namatay po. At siya naman po ay sinundo ng mga anghel at dinala sa paraiso o sa tinatawag na sinapupunan ni Abraham. Dito po niyo makikita ang kalagayan ng dalawang kaluluwa kapag sila po ay namatay. Pag namatay kang makasalanan, hindi ka nagsisi, hindi ka naligtas, hindi ka nagkaroon ng maayos na relasyon sa Diyos, ikaw ay pupunta sa impyerno o sa temporary place of torment. At kapag namatay ka namang ligtas, ikay mapupunta sa paraiso. Ngayon pa lang ay kailangan ko nang sabihin sa inyo, wala pa pong tao sa impyerno, wala pa pong tao sa langit. Sabay-sabay tayo, mga Kristiyanong papasok sa langit pagtunog ng trompeta. Saan ang mga patay at kaluluwa? Kaluluwa ng mga namayapang Kristiyano, nasa paraiso lang. Nasa paraiso pa sila. Habang ang mga namatay na makasalanan ay nasa temporary place of torment o yung pintuan ng impyerno. Hindi pa talaga mismo impyerno. Sabay-sabay kasi hatulan ang mga makasalanan na yung namatay doon sa lugar po ng temporary place of torment. Now, ito po napakagandang bagay. Namatay ang mayaman, walang sumundo. Pero namatay si Lazaro dahil siya po'y anak ng Diyos. Sinundo siya ng mga anghel ng ating Panginoon. Alam niyo, lagi kong sinasabi ito, mga kapatid, mga kababayan kapag ikaw ay namamatay o may namamatay at ang nakikita niya anghel, ang ganda ng ganyang palatandaan, siya po ay sigurado dadalhin sa lugar po ng paraiso. Pag namatay ang tao, ang nakikita niya, kamag-anak niya, sinusundo niya, natatakot ako Dahil ibig sabihin, hindi po anghel ng Diyos ang sumundo. Kang kaluluwa ng tao ay nasa kabilang buhay na. Hindi siya pwedeng sunduin ng mahal na sa buhay na naunang namayapa. Yan po ay mga demonyo na ginagaya ang itsura ng ating mga kamag-anak. Kaya huwag tayong magpapaniwala sa mga nagdadalaw na mga kamag-anak pag hindi napuntaan ang mga puntod ng ang kaluluwa ng tao pag tumawid na po sa kabilang buhay ay hindi na po makakabalik muli. Now, ang sabi ng Biblia, nakita ng lalaking mayaman si Lazaro banda sa itaas. Napatingala siya. Yun ang sabi ng Biblia. Ibig sabihin, sa kabilang buhay, yung pansamantalagang paglalagakan ng patay na masama at patay na naligtas ay halos magkadikit lang. At sa pagitan nila ay merong malaking bangin na napakalalim, hindi masukat, sabi ng Luke chapter 16. Kaya napatingala ang lalaking mayaman at sinabi kay Amang Abraham, Ama, utusan niyo po si Lazaro na pumunta dito sa lugar na ito, itubog ang kanyang daliri, dalhan ako ng tubig, sapagkat ako'y lubos na nahihirapan dito. Nakita ninyo sa pamamagitan ng paglalarawan ng mga bagay dito sa Lucas tungkol sa kabilang buhay, ang mga tao palang naroon sa impyerno o sa temporary place of torment, sila po ay nahihirapan. Kaya lagi ko sinasabi, mabuti nang iwan na natin ang kasalanan kaysa balang araw maghirap tayo habang buhay doon sa impyerno.
aanin ko ang kasalanan na nai-enjoy ko. Kapalit lang nito ang tinatawag na kapamakan ng aking kaluluwa. Sabi nga nila, ang kasalanan ay parang credit card. Sin now, pay later. Magkasala ka ngayon, pero ang consequence, pagbabayaran mo balang araw. Mga kapatid at mga kababayan, ang mayaman ay tumingala at inutusan si Amang Abraham na utusan si Lazaro na siya po ay magtubog ng kanyang daliri sa tubig para ilagay sa bibig ng mayaman. Pero sabi ni Abraham, hindi maaaring mangyari yan. Una sa lahat, sabi ni Abraham, nandito siya sa lugar para aliwin. Kung nasa lupa siya inuutos-utusan mo ito, dito hindi siya utos-utusan. Siya ay inaaliw. Siya ay ginagantimpalaan ng Panginoon. Kaya alam nyo, salamat sa biyaya ng Diyos sa katotohanan ito. Di bali sa lupang ito, mahirap tayo. Di bali sa lupang ito, hindi tayo mayaman. At tayo po yung mapagtiis pagdating naman sa langit, habang buhay tayong aaliwin at paliligayahin ng Panginoon. Kesa ang yaman-yaman mo, kesa ang ganda ng buhay mo, wala ka namang panahon sa Panginoon, hindi ka naman ligtas ng buhay ka sa kasalanan. Pagdating mo doon sa langit, pagdating mo doon sa kabilang buhay, wala kang madadala ni isa sa ipinundar mo. Ikaw ay susulugin sa impyerno, ikaw ay pahirapan doon sa dagat-dagatan apoy. Lagi natin iisipin lahat ng bagay dito sa mundo, enjoy lang natin. Walang masamang mag-ipon, pero alalahanin natin ito po ay hindi panghabang buhay. Kaya mahalaga mga kapatid, mga kababayan, na mas bigyan natin ng pansin ang ating kaluluwa. May mga araw ng pagsamba, may mga araw na dapat nakikinig ka ng Word of God dahil ang salita ng Diyos mananatili magpakailaman. The Word of God that will remain in your life and that will remain in your heart will remain until heaven. Kaya huwag nating bibigyan huwag nating payagan ng wala tayong panahon sa Diyos at sa Kanyang salita. Salamat sa ganitong palatuntunan. Sapagkat tayo ay nabibigyan ng pansin para tayo po ay lumapit sa harapan ng ating pong Panginoon. Sabi ni Abraham, pangalawa, galing dito, walang makatatawid patungo dyan. At galing dyan sa kinalalagyan mo, ay wala rin makatatawid dito sa kinalalagyan namin. Kaya dito mga kababayan, magising na po tayo. Sa kabilang buhay, dalawa lamang ang kasasapitan ng tao. Isang langit at isang impyerno. Wala pong purgatorio na kapag tayo po ay pinanalangin dito sa kalupaan, ay pwede pang mabago ang kalagayan ng taong namatay. Dito po natin makikita sa sobrang pagmamahal ng mga Pilipino sa kanilang mga patay, ay napaniwala tayo na kung ang mahal natin sa buhay ay namatay na hindi naman daw masyadong masama, o kahit masama, pero ipapanalangin, kung nasa purgatorio sila, mabibigyan pa daw sila ng pagkakataon. No, sir. No, my brothers and my sisters. Hindi po yan ang turo ng Biblia. Pag ikaw ay buhay, lahat ng paraan para ihanda mo ang pagharap sa kamatayan at pagharap sa Diyos, ginagawa yan habang buhay ka pa. Pero kapag ikaw ay namatay at nandun ka na sa kabilang buhay, kahit ipanalangin ka pa ng mga banal na pastor, banal na pare, wala na itong bisa sapagkat ito po ay hindi na napapanoong gawin. Naalala ko isang kwento at kung ako'y magkukwento ng ganito, ay upang maunawaan natin na wala pa pong taong pinanalangin, mula nang ipinanalangin pa yan, na nagsabi na yung ating mahal sa buhay ay sabihin na natin nakalipat mula purgatorio o impyerno patungong langit. Ako po, marunong ako magdasal ng panalangin pagpampatay. Buong buhay ko, marunong ako manalangin yan. Pero lagi ko pong challenge sa mga nagpapadasal, huwag po kayo magagalit. Sa mga nagpapadasal, tanungin ko po kayo, sa taon-taon na lamang padasal, sa death anniversary ng inyong mahal sa buhay, sa taon-taon na lang pag-alala ng araw ng undas, mayroon na bang tagapagdasal na sinabi sa iyo, tigil na tayo sa pagdasal? Kasi yung mahal nyo sa buhay nakalipat na, galing purgatorio, nandun na sa langit. Meron po ba? Wala. Sapagkat ang mandarasan ay wala rin ganun katiyakan na pag nagdasal ay ang kamatayan, ang taong namatay na nasa purgatorio o impyerno ay makakalipat pa. Kaya ngayon pa lang, tayong mga buhay, kailangan nyo marinig ito. Pagbuhay ka, doon ka maghahanda. Pagbuhay ka pa, doon ka magnanais, lumapit sa Diyos at tanggapin ang kaligtasan na inaalok ng Panginoon. Hindi kung patay ka pa, bigyan mo pa ng problema mga buhay na naiwan dito sa lupa. Sabi ng Biblia, wala pong nakalipat at makakalipat mula sa lugar ng impyerno patungo sa paraiso o langit at patungo sa langit, paraiso, patungo sa temporary place of torment. Yan po yung nasa salita ng Diyos.
Wala pong purgatorio sa Biblia. Wala po yan. Yan ay invento na lamang ng reliyon. Huwag po kayong magagalit, pero yun ang totoo. Wala po sa Biblia ang purgatorio. Yan po ay hindi gusto at hindi po yan, ika nga po ay tinuturo ng banal na kasulatan. Now, meron isang Kristiyano na naginip. Na doon sa panaginip siya po ay pinapipili ng anghel at ng demonyo kung saan niya mas magandang pupunta kung mamamatay siya. Bagamat siya Kristiyano, mga kabalit, ay alam niya maganda ang langit, pero sabi ng demonyo, huwag kang makinig dyan, dahil ang impyerno ay ang langit may malungkot, tahimik daw sa langit. Dito ka sa impyerno, dito masaya, kahit ito ay mainit, masaya sa impyerno. So to make the story short, sige yan, nahirapan daw siya magpasya, kaya daling daw muna siya doon sa mga lugar na sinasabi. So unang dinala yung kaluluwa niya sa panaginip doon sa langit, at katulad na ng totoo, napakaganda ng langit. Pero napakatahimik. Sa isip-isip daw nung nanaginip, ang lungkot pala dito sa langit, ang tahimik. Sabi ng demonyo, dali mo nga ako sa impyerno. Pagdating po ng lalaki sa impyerno, ang saya-saya sa impyerno. Alam niyo po kung ano nakita ng diablo, ng taong ito? Mayroong sayawan sa impyerno. Merong DJ na demonyo. Merong strobe light. Parang may mobile pa. Yun ang pinakita ng demonyo. Doon, na pagdating daw sa impyerno, ang masaya doon. So nakita niya ang saya, may drinks, may waiter na demonyo, pinapakain yung mga tao doon. Ang saya-saya pala dito. At maya-maya, siya po ay bumalik na sa ulirat. Ang sabi niya, mas gusto ko sa impyerno. Sa isang kumpas ng demonyo, hulog sa impyerno, naglalagablap, naramdaman niya kaagad ang pagsunog ng kanyang katawan. At siya po'y sumigaw, demonyo, dinaya mo ba? Bakit kanina ang saya-saya ng nakita ko dito sa impyerno? Bakit ngayon ang init-init? Aba, sabi niya, siyempre iba yung nakita mo kanina sa actual. Kasi yung nakita mong may parang disco dito sa impyerno, yan po ay promo. Kita niyo, promo pala yun. Ganyan ang demonyo eh. Pag nilarawan niya ang kasalanan, parang ang saya-saya. Pag nilarawan niya ang paggawa ng kasalanan, parang ang ganda-ganda. Pero hindi sinasabi ng demonyo na ang kapalit nito ay impyerno o dagat-dagatang apoy. Mga kapatid, pag tayo'y sumapit na doon sa lugar ng impyerno, hindi na po tayo makakaalis. Kahit ipanalangin pa tayo ng ating mga mahal sa buhay. At tayo namang makakarating doon sa paraiso at langit, walang duda, mananatili na tayo doon dahil yun ang pinakamagandang lugar para yung ating mga kalungkutan, yung ating mga pinagdaanang hirap dito sa mundo ay mapapawi na kayo doon sa langit. Walang iiyak, wala pong malulungkot dahil panahon naman yun ng pag-aaliw ng ating pong dakilang Diyos. Kaya ito pong storya ni Lazaro at ng mayaman ay sulyap kung ano ang nangyayari sa kabilang buhay. Ngayon, sa pagpapatuloy ng storya ng Luke chapter 16 verse 19, dahil nakita ng mayaman na hindi pala maaari mula sa kinalalagyan ni Lazaro ay makapupunta doon sa kinalalagyan ng mayaman. Kung gayon, ang sabi ng mayaman, ako'y may kahilingan. Isubo mo na lamang si Lazaro at pagkatapos, siya po ay dalhin doon, ay padala mo sa bahay ng aking mga kapatid. Meron pa akong 5 kapatid na lalaki. Bigyan sila ng babala upang sa gayon huwag nilang sapitin ang kinalalagyan ko. Dito nyo makikita, no? Sa langit, o lalo na sa impyerno, meron pong consciousness ang mga kaluluwa ng tao. Naalala nila yung mga mahal nila sa buhay. Naalala nila yung buhay nila doon sa lupa. Sabi ko nga, pag ako'y nagtuturo ng Word of God sa mga patay, ang panahon ng funeral service, buti pa ang mga patay. Inaalala ang mga buhay. Tayo alala sa kanilang patay na. Pero yung mga patay, inaalala pala tayo. Kaya lang yun, naniniwala ako, dahil yung mga namamatay na medyo hindi handa, inaalala, umiyak yun, di ko saan man sila naroon yun kasi, ang bawa, maagang namatay. Kaya lang yun, yung tatay niya, yung sister niya, ay nabili, balungkot yun eh. Bagamat hindi na siya naghihirap, wala na siyang karamdaman, pero 38 years old, ang dami niya pang pwedeng gawin, hindi man niya nakita nag-aatapos ang pag-aaral ng kanyang mga anak. Malamang, maraming namatay na biglaan. May oras, yung oras na yun ay hindi pa sila ready. Kaya na tayo mga buhay pa, lagi nating bigyan ng pansin ang ating oras sa pamilya. Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay.
Dahil pag namatay tayo, hindi natin masasabi sa mahal natin sa buhay, I love you. Mahal ko kayo. Gayon din ang mga nasa kabilang buhay. Ang magagawa lang nila ay alalahanin. Alam niyo ba, nag-request yung mayaman na di pinangalanan na baka pwedeng si Lazaro ay bumalik sa mundo ng buhay at bigyang babala ang 5 pa niyang mga kapatid. Alam niyo, sabi ni Abraham, nasa kanila si Moises. Nasa kanila ang mga propeta. Kaya itong pangyayaring ito, nangyari ito sa panahon ni Moises eh. Nasa kanila si Moises. Nasa kanila ang mga propeta. Haya, makinig sila doon sa pangangaral nila kung sa mga buhay, sa mga mangangaral ko. Hindi sila nakinig. Paano pa kung mula sa mga patay ay mangangaral sa kanila. Sabi ko nga sa inyo, bigyan ko na kayo halimbawa. Halimbawa ako yung patay na nakahiga sa kabaho. Patay na ako, pero binangon ako ng Diyos para bigyan babala ang tao. Ang totoo, magtatakbuhan ng tao. Ano yung bakit? Wala na kasi pong pangyayari masyado ngayon na yung patay na buhay pa. Lalo na kapag ito po'y naimbalsa mo na. Magtatakbuhan ng pamilya ko kung sakasakaling mabuhay pa ako ulit. Saka mahimas-masa na buhay na pala ako. Kaya mga kapatid, mga kababayan, kung ang mga nasa kabilang buhay inaalala tayo na buhay pa, dito natin maintindihan, kailangan nating maghanda sa kahinatnan ng ating kaluluwa. Kayo po na nakikinig ngayong umaga, kamusta po kayo? Kung mamamatay ba tayo, ito ang itanong natin sa ating sarili. Na kung mamamatay ba tayo ngayon, sigurado ba tayong papasok sa langit? Kung mamamatay ba tayo po'y makakapili ng Diyos? O alam mo na ikaw ay mapapalayo, mapupunta ka sa impyerno o dagat-dagatang apoy. Mga kapatid, mga kababayan, tayo po ay magseryoso pagdating sa ating kaluluwa. Kung ginugutom natin ang ating mga pisikal na katawan, huwag nating gutumin ang kaluluwa na habang buhay ay iiral maging sa kanilang kabilang buhay. Mga kapatid, totoo pong may langit, totoo rin pong may impyerno. At sa tagdang araw, mga kaibigan ko at mga kapatid, tayo po ay haharap sa kahatulan ng ating pong Panginoon. Kasi po sabihin sa inyo, may mga tao nagsasabi siguro, pag namatay ako, tapos na ang problema. Tapos ang problema sa mundo. Pero kapag ikaw ay namatay na walang kaligtasan, wala kang relasyon sa Diyos, may problema ka pa rin pagdating sa kabilang buhay. At yan ay hahatulan kang hiwalay sa Panginoon. Alam niyo po ba kung ano ang nangyayari sa tao dito sa mundo ibabaw ng mga buhay? Kapag tayo po ay naligtas, nagsisi tayo, nabautismo tayo sa tubig sa pangalan ni Jesus, napuspos tayo ng banal na Espiritu, nagpatuloy tayo hanggang dumating ang Panginoon, tayo po ay maliligtas at tayo po ay sigurado sa pagbabalik ng ating pong dakilang Diyos. Kaya nga kaming mga lingkod ng Diyos, hindi kami napapagod mangaral halos gabi-gabi. Kagabi na nagturo po ako ng isang OFW. Nagturo po ako ng salita ng Diyos doon through video call. Kasi po, kahit po nasa ang lugar ay kailangan makapakinig ng salita ng ating pong dakilang Diyos. Ito pong langit o ito pong paraiso at ito pong temporary place of torment ay lilisanin pa rin ng mga kaluluwa ng tao sapagkat sila po ay bibigyan ng Diyos ng bagong katawan at pagkatapos po ay maghahari kasama ng Panginoon sa kanyang pagbabalik. Then papasok po ang Great White Throne Judgment at ang mga patay ay babagunin, yung mga hindi nakasama sa rapture, babangunin at pagkatapos sila po iharap sa dakilang paghukom ng ating Panginoong Hesus Kristo. Hindi natatapos ang tao sa kamatayan. Dahil pag ikaw'y namatay, ikaw ay haharap sa Diyos sa kahatulan ng ating pong Panginoong Diyos. Mga kapatid, sinasabi po ng salita ng Diyos, ang kamatayan ay darating sa lahat ng mga tao. Death will be experienced by all men. Maliban na lamang abutin tayo ng pagtunog ng trompeta, doon lamang tayo ay hindi mamamatay. Sabi po ng Luke chapter 12 verse 16 to 21, tungkol ito sa isang lalaki na nakaranas ng magandang ani. At habang pinagmamasdan niya ang kanyang ani mga kapatid, or harvest, napatingin siya sa kanyang kamalig. Ang sabi niya, at aking titibagin ng kamalig, palalakihin ko, at iimpo ko doon ang aking mga inani. At ang sabi niya, kaluluwa ko, kumain ka ng kumain. Na hindi niya alam, sabi ng Biblia, sa araw na yon, kukunin ng Diyos ang kanyang buhay. Kaya mga kapatid,
Huwag masyadong magpakayaman. Huwag masyado naguguli ng oras natin sa pagpapakayaman. Okay lang yumaman. Okay lang magkaroon ng magandang buhay para maiwan sa ating pamilya. Pero yung wala ka ng panahon sa Diyos, hindi ka na nakikinig ng Word of God, pag ikaw ay namatay, walang magagawang kayamanan mo. Mabuti sana kung ang kaligtasan binabayaran. Mabuti sana kung ang kaligtasan, mga kapatid, ay pwedeng bayaran ng kayamanan. Abay, maraming mayaman, maliligtas eh. Pero hindi kailangan ng Diyos ng kayamanan mo. Meron din siya yan. Mas mayaman pa siya sa iyo, sa kayong yaman mo. Yan po'y pahiram lang ng Diyos. Gamitin mo yan para lalong magkaroon ng oras sa Panginoon. Kakaiba eh. Kung kailan nagkaroon ng tao ng trabaho, nagkaroon ng tao ng kayamanan, damor na walang oras sa Diyos. Kaya pag namatay, gutom ang kaluluwa. Pag namatay, mahirap ang kaluluwa. Walang karapatan, walang kakayanan makapasok sa karyan ng langit. Mga kapatid, ang katanungan ko po sa inyo bago tayo darako sa iba pang katanungan. Handa ka na bang harapin ang kamatayan? Kung mamamatay ba tayo ngayon, sigurado ka bang doon ka sa paraiso dadalhin ng anghel? O ikaw ay diretso higupin ng impyerno? Dahil sabi ng Biblia na namatay ang mayamang masama, wala pong anghel na dumalaw sa kanya o nagsundo, kundi nagising na lang siya, nandoon na sa impyerno. Meron po tayong mga narinig na kwento na pag ito po'y kwento ng mga nakaranas sa muntik ng mamatay, tapos nakabalik na hindi pa nila panon, nararamdaman pala ng namamatay na parang hinihigop sila, lalo yung mga namatay na alanganin ng buhay. Feeling nila sila po ay dumadaan sa isang tunnel. Pero yung mga Kristiyanong namatay, na nabuhay, anghel talaga ang nakikita. Nais ko pong sabihin sa inyo, ang kamatayan ay darating sa lahat ng tao. Diyos lang ang nakakaalam kung kailan ito mangyayari. Kaya everyday, mag-iingat ka. Everyday, sabihin mo sa Diyos, Panginoon, kung mamamatay man ako ngayon, kukunin mo ako, handa na po ako. Kaya kung hindi ka handa, pagandaan mo na. May relasyon ka ba sa Diyos? Meron ka bang pagkilala sa Diyos sa buhay mo? Namumuhay ka ba ng matuwid? Natububuhay ka ba ng tama? Dahil pag dumating ang ating buhay, dumating rather ang kamatayan, wala tayong mababargain sa Diyos. We will truly die. Now, bago tayo darating doon sa question and answer portion, meron pong awit na inaawit ko palagi, hindi dahil sa kamatayan lang ito pinaawit, kundi ito po yung nagpapaalala sa atin na tayo po mga anak ng Diyos ay meron na isang buhay. Sabi ng chorus, only one life, how soon it will pass. Oh, what's done for Christ will last. Only one chance to do His will. So give to Jesus all your days. It's the only life that pays. When you recall, you have just one life. Meron lang tayo isang buhay. Kaya sulitin na natin to sa pamumuhay alang-alang sa Panginoon. Don't live in sin. Ginugol mo yung buhay mo sa bisyo, sa pagkakasala. Pag namatay ka, saan ka dadalhin? Sa impyerno. Mas doon ako sa piling ng Panginoon kesa ako ay parurusahan habang buhay. Sabi ng Biblia sa Mark chapter 9, verse 44-48, basahin niyo po. Doon sa impyerno ay sobrang init ng apoy at asupre na ang kanilang mga uod ay hindi namamatay. Imagine, ang tao ay matatakotin, kinikilabutan sa uod. Lahat ng parte ng impyerno may uod, kaya lahat ng butas sa iyong katawan papasukin ng impyerno. Ay ng uod na to. Mararamdaman mo may impyerno sa loob ng tiyan mo. May merong uod sa loob ng utak mo, pero wala kang magawa kahit masakit. Hindi ko po kayo tinatakot. Yan po ang sabi ng banal na kasulatan. Purihin ang ating pong Panginoon. Yan po ang sabi ng Biblia. Again, sinasummarize ko din pupunta tayo sa mga tanong. Ang taong namatay ay may dalawang pupuntan, langit at impyerno lang. Ang mga naunang namatay, nandun lamang po sa paraiso ang mga kaluluwa ng mga taong matuwid at nasa temporary place of torment naman ang mga masasama. Wala pa pong nasa impyerno, wala pa rin pong nandoon sa langit. Sabay-sabay tayong papasok sa langit kapag tumunog ang trompeta, unang Thessalonica 4, talatang 16. Now, mga kabarit, yung mga nasa temporary place of torment, wala nang pag-asa yon. Final judgment na lang, pero didiretso na po sa impyerno yan.
Kaya mapalad ang mga ligtas, mapalad ang ginawang Panginoon at tagapagligtas ang ating Panginoong Jesucristo. Tayo po ay sigurado na sa kalangitan. Now, meron pong katanungan dito, nais ko pong maunawaan ng ating lahat. Praise the Lord. Nasa Biblia po ba, o maaari po ba, lagi tanong ito na ipanalangin ang mga patay o kausapin ang mga patay? Kasi po, meron pong ginagawa ang mga albularyo o yung mga medium na pag may mga unfinished things na hindi alam nung mga naiwan, sila po yung sumasangguni sa mga medium o yung mga albularyo at mangkukulam at inaalam, mga kabarid, kung ano ang mga huling bilin nung, kasi bawa namatay ng bigla, yan po ay ginagawa ng mga tao na walang kamalay-malay ay nilalabag nila ang salita ng Diyos. Hindi pinapayagan ng Biblia ang sumangguni sa patay at hindi rin po pinapayagan ng Diyos na kausapin na ang namayapa at hindi na rin po dapat sila pinapanalangin. Sabi ng aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 18, tingnan natin ang batayan ng talata ng Biblia, babasahin ko po. Deuteronomio 18, talatang 11. Sabi po ng Biblia ay ganito, ng mga mangkukulam at ng mga sumasangguni sa espiritu ng mga patay. Siguro simulan natin ang verse number 10. Sino man, mga kapatid, sino man sa inyo ay huwag magsusunog ng kanyang anak bilang handog. Huwag maging manghuhula. Huwag gagawin ang ginagawa ng mga mananawas, ng mga mangkukulam, at ng mga sumasangguni sa mga espiritu ng mga patay. Sinong gumagawa ng gayon ay kasusuklaman ni Yahweh. Iyan ang dahilan, mga kabarid, kaya niya itataboy ang mga nakatira sa lupaing pupuntahan. Alam niyo kung sino gumagawa ng pag-usap sa patay? Mga pagano. Mga kababayan, huwag na nating gambalain pa ang mga patay. Dahil may sasagot naman talaga pag nakipag-usap kayo sa mangkukulam. Binayaran niyo yung medium. May makipag-usap naman talaga. Pero hindi po ito kaluluwa ng inyong mga namayapa. Ito ay demonyo na gumagaya ng itsura ng inyong mga namayapang mahal sa buhay. Mga kapatid, wala na po ang espiritu ng mga patay dito sa lupa. Kaya kahit kausapin nyo pa yung puntod, walang sasagot. Ang kinakausap nyo na lamang ay ang katawang lupa, pero wala na pong narinig yan. Dahil ang kaluluwa ng mga tao na namatay, nasa kabilang buhay pa. Ngayon, mga kapatid, isa pa po na dapat nating maunawaan, 1 Chronicles, chapter 10, verse 13 to 14, ano pa po ang mga bahagi ng salita ng Diyos na binabagyan tayo ng paalala na huwag sumangguni sa mga namayapa na. Unang Kroniko, chapter 10, verse number 13 to 14, sabi po siya, salita ng Diyos, ganito ang ating mababasa. Unang Kronika, chapter 10, verse 13 to 14. 13 to 14, sabi ng Biblia, nagbayad si Saul ng sariling buhay dahil sa kanyang pagsuway sa utos ni Yahweh. Humingi siya ng payo sa masasamang espiritu sa halip na kay Yahweh, kaya siya'y pinabayang mapatay. Bunga nito nilipat kay David na anak ni Jesse ang kaharian. Mga kabarid, useless na kausapin ng mga patay sapagkat ang kanilang kaluluwa ay nasa kabilang buhay. Ang kanilang pisikal na anyo ay wala na at hindi na po ito mapapakinabangan. Madalas na katanungan, ang kaluluwa ba ng tao ay natutunaw o nasisira pagkamatay? Kaya po yung natanong, kasi may reliyong nagtuturo pag namatay daw ang tao at siya'y namatay na masama, ang kaluluwa niya ma-disintegrate lang. Ang nagtuturo niyang reliyon, yun yung nagbabahay-bahay na lang sabi, donation lang. So hindi ko po binabagit ang pangalan ng reliyon, pero lagi yan po tuwing Sabado, by twos na pumupunta, kumakatok yan. At nagsasabi, mensahe ni Jehovah. At kung sila po'y mag-aalok ng babasahin, wala daw bayad, donation lang, lalo ng Biblia. Nagtuturo ang mga yan, na pag namatay daw ang tao, wala na pong kaluluwa ang tao. It will just disintegrate. No, that's not biblical doctrine. Ayon sa Biblia, hindi po di magkontra-kontra ang Biblia. Pag namatay ang tao, ang kaluluwa niya, babalik sa Panginoon o tatawid sa eternidad
ang kanyang katawang lupa, babalik sa alabok, doon mabubulok. Mga kapatid, pag namatay ang tao, ang kaluluwa niya umiiral pa rin. Pero hindi po siya nasa lupa, siya po ay nasa kabilang buhay. Kaya mga kapatid, huwag po kayong magpapaniwala sa November 1 na hindi nyo nadalaw yung punto ng malo sa buhay, kayo ay dadalawin ng namayapa. Hindi po totoo yan. Kung naniniwala kayo, walang duda sa November 1, dadalawin kayo. Hindi nga lang ng namayapa, kundi masasamang espiritu na nagpapadaya po kayo sa kanila. Mga kapatid, useless ipanalangin ang mga patay. Ang dapat ipanalangin yung mga buhay. Pero walang masamang dumalaw. Kung kayo po ay dumalaw na, bago itong November 1, dinalaw niyo po yung mga mahal sa buhay, dinilis yung kanilang nitso, amen, nag-reunion kayong pamilya, that's good. Walang masamang sinasabi ng Biblia dyan. Pero kung pupunta kayo sa sementeryo, ipagdarasal niyo yung kaluluwa ng tao, wala na pong bisa yun. Gesture na lang yun. Pero ang totoo, bawal ng Biblia ipanalangin ang patay na. Bawal kausapin ang mga bagay, mga taong patay na. Hindi na dapat sila sangguni yan. Kaya nga namayapa na yan eh. Dapat sila mga kapatid, bigyan na natin ng panahon magpahinga. So yung mga nangamatay, ay wala na rito ang kaluluwa nila. Now, pangatlong katanungan, kasi nga naman daw, ang ginamit na description sa mga patay natutulog. Kaya mayroong paniniwala na soul sleep, na pag namatay daw ang tao, natutulog daw ang kaluluwa lamang ng tao. Hindi po yan ang nasa Biblia. Ang nasa Biblia, conscious si Lazaro, conscious yung mayaman doon sa temporary place na meron sila. Ginamit lamang po ang katagang pagtulog para ipakita ganyan ang Kristiyano pag namatay, parang natutulog lang. Alam niyo, lagi kong sinasabi ito, at kung sasabihin ko ito, meron pong paggalang ako magsasabi. Sa mga mananampalataya, don't use rest in peace sa mga Kristiyanong alam niyong maayos ang buhay. Bakit mo i-wish rest in peace, brother so-and-so? Bakit? Namatay na yan na kay Kristo. Sigurado. Mabubuyan po ay magpapahinalay sa Panginoon. Dahil talagang mag-rest in peace yan. Pero yan ay nakasanayan na lamang tinatawag na pagpaparamdam ng pakikilala. Ako po, ang sinasabi ko sa ulila, nakikiramay po. Isipin mo, kinakausap mo yung patay, rest in peace, hindi ka naman na naririnig. Yan po sa akin lang naman po, Kaya I don't use the word rest in peace sa mga namayapa, sapagkat una sa lahat, pag nakay Kristo yan, sigurado they are resting in peace in the sight of the Lord. Meron bang tanong dyan, Brother Mark, na may mga nagko-comment ako nakikita sa monitor? So mga kapatid, inulit ko po, pag ang tao'y namatay, useless na sila'y kausapin, useless na sila'y dalanginan, sila po ay dapat na lamang nating alalahanin. Okay lang pumunta sa sementeryo, okay lang sila po ayusin yung kanyang puntod. Mga kapatid, kustumbre na lang na naglalagay ng paborito niyang pagkain. Pero malingat po kayo, mamaya wala na yung pagkain. Hindi po yan kinain ng yumahan sa buhay. Kinain po yan ng mga sepulturero. Kumain yan ng mga nandoon sa paligid. So yan ay mga gesture na lamang. Pero ako po, ang payo ko sa mga Kristiyano, iwan na natin yung mga paganong paraan ng pag-aalala sa mga patay. Okay lang maglagak ng bulaklak. Now, may meron akong tinatawag na reservation sa kandila. Kung naglalagay kayo, nagsisindi kayo ng kandila para in honor of the dead, walang masama. Kaya lang ang pagtitirik kasi ng kandila ay symbolizing ng prayer. Kaya ako hindi ako nagtitirik ng kandila sa mga namayapa na mahal ko sa buhay. I thank the Lord for their lives. May bulaklak, may mga pag-alala, pero yung sabihin mong, mga kapatid, magtitirik pa ako ng kandila, hindi na. Kasi, una, hindi ko po tinitirik yung kandila para mag-pray pa. Kung hindi, inaalala ko yung buhay ng magulang ko dahil ang pareho kong magulang ay wala na. Puri ng ating pong Panginoon. Kaya nawa nakatulong po yung ating pagtalakay ngayong araw sa ilang katanungan tungkol sa kamatayan o sa mga patay. Naway nakatulong po yung ating pong mga pagtalakay upang tayo po ay magkaroon ng pag-unawa sa salita ng ating pong Panginoon. So wala na po tayong oras at naririnig ko na rin po sa background ang musika na palatandaang malapit na po tayong magtapos. Tayo po ay manalangin. Kung merong nakikinig, hindi ka pa sigurado sa iyong buhay, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Pumunta ka sa isang simbang apostoliko, magpabautismo ka ng lubog sa tubig sa pangalan ng Panginoon at magpaturo ka hanggang sa ikaw ay tumibay. Manalangin tayo. Pahal namin Diyos, nagpapasalamat po kami sa pagkakataong na ipaglingkod namin upang ituro ang katotohanan ng banal na kasulatan.
sasapit na naman ang pag-alala sa mga patay na wala namang pong masama sapagkat mahal namin ang minsan naming nakapiling sa mundo ng mga buhay. Ngunit nais mo po na gawin namin ang pagpaalala ng mga patay sa paraang wala kaming nalalabag na salita mo at sa paraang hindi naman po ang dyablo ay napapalakas sa maling mga pamamaraan. Lord, salamat sa buhay ng aming na mga mayapa. Sila man ay ang aming tatay, nanay, mga kapatid, asawa, o ano man ang relasyon namin sa nayapa. Salamat sa buhay na pinahiram mo nung siya'y kasama pa namin. And God, hindi namin alam kung saan man naroon, but tell them we love them. Tell them mahalaga sila sa amin. And Lord, kami naman pong buhay, naghahanda po kami sa malapit po ng pagbabalik. At kung kalooban niyo po na mamatay po ang sinuman sa amin, mamatay po kami na may kaligayahan, mamatay po kami na handa ang aming puso, na pagandaan din namin ang pamana sa aming mga sa buhay. Lord, alalaanin niyo po ang mayroong mga mahal sa buhay na namatay this day, this week, na sila po'y kalinahin ng banal na espiritu o sila'y nagluluksa pa, kalinahin mo sila ng iyong banal na espiritu, maranasan nila ang dakilang kapangyarihan na nanggagaling sa iyo, mahal naming Diyos na buhay. Lord, again, pagpalain niyo po ang aming mahal na bansa, maranasan namin, Panginoon, ang iyong biyaya na sa lahat ng panahon, maranasan namin ikaw, Panginoon, ang siyang una at pinahahalagahan namin, O Diyos, sa aming pong mga buhay. Father God, bless every brethren today. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga anak mo na kumikilala at nagtitiwala sa iyo, Diyos na aming Panginoon. To God be all the glory. Tulungan mo ang aming bansa na makalaya sa COVID virus na ito. Bless our President at sino mang nakikinig na may karamdaman sa pangalan ni Jesus sa taga Nazareth, sinasaway po ang iba't ibang klase ng kanser na meron sa katawan, kanser sa liver, kanser sa abdo, kanser sa dugo, sa buto, kanser sa utak, sa balat, gumaling ka sa pangalan ni Jesus. Ikaw na may bukol, anumang klase ng bukol, bukol sa matres, bukol sa tehena, bukol sa iba't ibang parte ng katawan, mahilong ka, malusaw ka. Lahat po na may sintomas ng COVID o trangkaso o busipon, makatiyang lalamunan. Panginoon, hallelujah, sinasaway ko po ang COVID virus ito, gumaling ka. At ikaw, COVID, umalis ka sa katawan ng aming mga mahal sa buhay. At ngayong araw, salamat po sa biyaya mo na aming naranasan. In Jesus' name, everybody say amen. I hope itong mensaheng ito, i-share niyo po. Sana po pag itong mga paksa, i-share natin. Mga kapatid, sabi ko nga, hindi man ako sikat na mangangaral. Ako'y simpleng lingkod lang ng manang Diyos, isang pastor na nasa tabi-tabi. Sana yung word of God ang pakalaki natin. Huwag na lang dahil ako ay hindi kilalang mangangaral. Hindi ako nag-broadcast dahil para makilala ang mangangaral. Kaya yung mga FB groups natin, at hindi ako sikat na pastor, hindi ako kilang mangangaral sa ating fellowship, i-share po natin yung mga topics na magaganda. Huwag tayong mag-share dahil kilala yung mangangaral, sikat siyang mangangaral. That's not the way na pagmamahal sa mga lingkod ng Panginoon. Kahit hindi ako kilang mangangaral, nangangaral ako ng Word of God because I am doing my part para bigyan ng pagkakataon ng taong makilala ang pag-ibig ng ating pong dakilang Diyos. Kaya mga kapatid, hindi man ako kilala pero ako si Pastor Alvin Gumba, pastor ng Touch Ministry Center. Sa mga nagtatanong, saan matatagpuan ng aming church? Number 34 ang address, 34 Miramonte Subdivision, Barangay 180, Malaria, Palengke, Caloocan City. Malapit lang po ang aming church sa Jollibee Malaria, sa Metro Mall Plaza at halos katapat namin ang Immaculada Concepcion College. Wala pong ibang Immaculada Concepcion College dito sa Miramonte, nag-iisa lang. Kaya karatuludan po kami sa labas, kaya mahanap niyo po. Ang aming pagsamba sa linggo ay 8:30 to 10:30 every Sunday at tuwing Wednesday or Thursday, alas 6:30 po ang aming pong midweek. Again mga kapatid, mahal po tayo ng Panginoon. Nawa, bago tumunog ang trompeta o bago tayo dumating sa tagdang araw ng kamatayan, nagsisi na tayo, nagpabautis muna tayo sa pangalan ni Jesus at iniwanan na natin ang gawa ng kasalanan. Again, ito po ang lingkod ng Diyos, Pastor Alvin Gumba, nagsasabi, happy weekends. They always remember, Jesus saves, heals, and bless because He cares. Diba nang hindi ako ang sumikat ay si Jesus at ang kanyang salita. To God be all the glory. Happy weekend sa lahat. Purihin ang ating Panginoon. Amen and amen. Break
in my weakness, breakthrough in my struggle. You are the God. You are the God of the breakthrough when I worship, breakthrough when I praise, breakthrough when I lift and glorify your name, breakthrough when I dance, breakthrough when I